Okay, mga kababayan, sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang pinapatahimik. At ngayong gabi, hindi tayo patatahimikin. Walang pasakalye, diretso na tayo sa punto. Kagabi sa Senado, nagkaharap sina Senador Rodante Marcoleta at Senador Riza Hontiveros sa isang mainit na usapan tungkol sa Supreme Court. Past reversals at iba pang controversial na issue, hindi lang basta debate, ito ay sagupaan ng ideology, ng datos kontra drama, ng batas kontra naratibo. Kung may season finale, mga kababayan, ang political teleserye, ito na yun. Pero sa halip na slow motion na sampalan, meron tayong argumento na parang bala. Mabilis, matalim, at diretsyong tatama sa punto. Bago tayo sumabak, quick shout out sa ating mga kababayan sa buong mundo. Mga nasa New York at LA, alam kong madaling araw pa lang dyan, no? Pero gising na kayo dahil sa kape at chismis sa Senado. Mga nasa Canada, Toronto, Vancouver, ayan, mga naka-jacket na habang nanonood. Middle East, Riyadh, Jeddah, Dubai, Doha. Alam kong nagbre-break kayo sa trabaho habang pinapanood dito. Europe, Italy, UK, Germany, buong gabi habang nagkakape at tinapay kasama niyo ako. Siyempre, Asia Pacific, Hong Kong, Singapore, Australia, New Zealand. Kamusta po kayo? Salamat sa suporta. Mga kababayan, kung gusto nyo ng balitang walang takot, mag-subscribe na dito sa hashtag #WalkWithLan YouTube channel. Target natin 100,000 subscribers para mas malakas ang boses ng katotohanan. I-like nyo na rin at i-comment, i-share po, lalo na sa mga OFW nating matagal nang sabik na sabik sa matinong balita mula sa Pilipinas. At kung gusto ninyo akong tulungan manatiling malaya at walang pinapanigan, magpadala ng super thanks please. Kahit maliit, malaking bagay yan para tuloy-tuloy ang ating laban. Sige, diretso na tayo. Unang-una, ano ba ang ibig sabihin ng past reversals sa Supreme Court? Hindi po ito parang pagbabago ng isip ng jowa nyo na kahapon mahal ka, ngayon hindi na. Ito ay bahagi ng judicial process kung saan ang Korte Suprema ay binabago o binabaliktad ang sarili nitong desisyon base sa bagong ebidensya. Mas malinaw na interpretasyon ng batas o para maitama ang isang maling ruling. Kung may mali sa nakaraang hatol, may mekanismo para itama. Kasi mga kababayan, ang hustisya ay hindi dapat natatali sa pride. Hindi ito contest na pag sinabi mo na, hindi mo na pwedeng bawiin. Justice is about truth, not ego. Pero ito ang problema kapag ginagamit ng ilang politiko ang ganitong proseso para sabihin inconsistent ang Supreme Court, kaya hindi credible. Teka lang, kung sinusunod ang due process at may malinaw na dahilan sa pagbabago, hindi ito kapalpakan. Ito ay bahagi ng checks and balances. Kung sa basketball mga kababayan, hindi porket nag-time out ka, ibig sabihin hindi ka marunong maglaro. Minsan kailangan mo lang mag-adjust ng strategy para manalo. Ngayon, sa hearing, tinira ito ni Hontiveros, sabi niya, parang nagkakaroon ng duda ang tao sa judicial stability. Pero pumasok si Marcoleta at sinabing, Madam Senator, normal po ito sa judicial systems worldwide. Boom! Pasok ang comparative law. Okay, mga kababayan sa US, Canada, UK. Alam nyo, yan, no? Sa Amerika, may mga landmark cases na binabaliktad after decades. Bakit? Kasi mas malinaw na ang interpretasyon ng batas o kaya may bagong societal context. Kaya hindi pwedeng gawing simpleng palusot ang judicial reversal. Ito na, no? Parang boxing match. Round 1, Marcoleta nakasuot ng matinong barong. Hawak ang makapal na folder ng Supreme Court cases. Round 2, Hontiveros may printed speech at notes mula sa staff niya. Ayon sa ilang insider, medyo sablay ang research. Marcoleta, ang SC pass reversals ay hindi indikasyon ng korupsyon, kundi ng commitment sa tamang hustisya. Sabi naman ni Hontiveros, pero paano yung tiwala ng taong bayan, no? Ang reply ni Marcoleta, Madam, ang tiwala ay nakukuha sa tamang proseso, hindi sa pananatili sa mali. Ang style ni Marcoleta ay parang abogado sa courtroom, diretsyong sagot. Mga
Kasamang citation, ha? Ang style ni Riza parang college debate. Maganda sa delivery pero minsan bitin sa substance. At nang i-fact check ni Marcoleta ang isa sa claim ni Riza tungkol sa isang SC reversal, lumabas na mali ang taon at mali pa ang involved na justices. Kung sa NBA pa ito, ha? Parang na-shoot ni si Riza sa maling ring. Kumirit pa si Marcoleta. Kung ganyan ang datos na binibigay sa inyo ng staff nyo, baka naman dapat i-review nyo rin ang inyong source. Ouch! May sapol sa research team. Kay mga kababayan sa Hong Kong at Singapore, ha, alam kong pag narinig ninyo ang ganito, parang naalala nyo yung manager nyo nyo na laging pinababalik ang report kasi mali ang figures. Huwag nating kalimutan, ang Supreme Court, ang huling depensa laban sa abuso ng kapangyarihan kung wala ito. Walang interpreter ng saligang batas, walang magbigay linaw sa legal na usapin. Para sa mga OFW, malaking epekto nito sa inyo. Halimbawa, rulings ng absentee voting, dual citizenship, recognition ng foreign divorce, pati labor rights para sa mga Pinoy sa abroad. Lahat yan dumadaan sa Supreme Court. Kaya pag pinapahina mo ang credibility ng Supreme Court, indirectly, pinapahina mo rin ang proteksyon para sa mga kababayan natin abroad. Kaya tama si Marcoleta, dapat ipagtanggol natin ang integridad ng Supreme Court laban sa mababaw at misleading na argumento. Okay, pero para patas, may punto rin si Hontiveros. Oo, mahalaga transparency at consistency sa judiciary para sa tiwala ng publiko. Pero ang punto ko, hindi mo ito ma-achieve kung mali ang datos at kung mas nakatuon ka sa drama kaysa sa katotohanan. Ang tunay na reforma ay nagsisimula sa malinaw na research, hindi sa soundbite para mag-trending sa social media. Sa ibang bansa, natural ang judicial reversals. Sa US, Roe versus Wade, Citizens United sa UK, rulings after Brexit. Sa Canada, indigenous rights decisions. Lahat ito, mga kaibigan, may malinaw na proseso. Walang nagwawala para lang sa headline. Kaya dapat maintindihan mo, mga kababayan, nating OFW, ang stability ng judiciary sa Pilipinas ay direktang nakakaapekto sa ating ekonomiya, sa peso at sa investment climate. Kung palaging pinapahina ang SC sa mata ng publiko, sino ang matatakot? Hindi politiko, kundi mga investors, negosyante at pati mga OFWs na gustong magbalik at magnegosyo sa Pilipinas. Mga kababayan, malinaw ang Korte Suprema ay haligi ng ating demokrasya. Si Marcoleta, ipinakitang tapang at katotohanan sa harap ng Senado. Si Hontiveros, may punto, pero kinulang sa factual backbone. Sa dulo, hindi ito tungkol sa personality politics. Ito ay tungkol sa prinsipyo, respeto sa proseso, respeto sa katotohanan. Kung OFW ka sa US, Canada, Middle East, Europe, Asia Pacific, wag lang mawalan ng interes sa ganitong usapan. Dahil lahat ng ito may epekto sa pamilya mo sa Pilipinas. Okay, bago ninyo i-off ang video na ito, i-like nyo na muna, mag-comment, kung sang-ayon kayo o may kontra-argumento kayo, i-share sa mga kapamilya at kaibigan at magpadala ng super thanks kung gusto nyo akong tulungan na manatiling independent. Target natin, mga kababayan, 100,000 subscribers para mas malakas ang boses ng katotohanan. Ako po si Lan at ito ang #WalkWithLan. Magpapaalala sa panahon ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang pinapatahimik. Kaya laban lang, bayan.